po si Eunice de Guzman. Ako naman po si Jai Caniedo. At welcome po sa ECC Podcast. Season 2 na po tayo mga ka-ECC at talaga naman pong thankful po kami sa mga nasumusubaybay at nanonood sa aming mga pinoproduce na content. At patuloy po yan ng mga ka-ECC. Patuloy po ang pagbigay natin ng information at mga kaalaman about the Employees Compensation Program. No? Talaga naman pong hashtag angat ang may alam. Tama yan, partner. Advantageous talaga kapag may nasasagap kang chismis. Lalo na kung yung chismis ay tungkol sa mga benepisyo ng mga empleyado. Naku partner, isipin mo yung chismis. Dapat yung chismis ay makabuluhan, informative, at makakatulong sa ating mga employees. So, kaya naman po ngayong araw, nag-imbita po kami ng resource speaker para po mag-discuss o magkwento sa atin ng makabuluhang chismis. Ito na nga, partner. Tawagin natin ng mga kasama natin ngayong araw. Isang social welfare officer, si Mars Grace Bernadette. Magandang araw po mga ka-ECC. Kamusta po kayong lahat? Kumusta ka naman, Miss Deb? Ay, excited na magbahagi sa inyo ng chismis na may kabuluhan. At lahat ng sabihin nating chismis ngayon ay tungkol sa mga serbisyo at programa na ibinibigay ni ECC sa kanyang mga kliyente. Okay, so alam nyo na ba ano yung unang chismis? Mars, Eunice, and Mars. Ano yun? So, unang chismis, kumapit kayo, Mars Jai, Mars Eunice. Ito, Nilalaman kapit na nyo. kapit na. Kumapit talaga kayo. Una nating ibibida sa inyong chismis ay mayroong benepisyo o mga programa si ECC na ibinibigay sa mga manggagawang maaaksidente or naaksidente ng dahil sa trabaho at mauuwi sa disability. So, dalawang disability yung pasok para sa programa ng ECC. Una, yung permanent partial disability at pangalawa, permanent total disability. Mars, wait lang. Ano ba yung permanent partial disability tsaka yung permanent total disability? Okay. So, yung unahin natin yung permanent partial, yung tinatawag naming PPD. So, si PPD ay disability na kung saan may bahagyang pagkaantala sa manggagawa na nagtatrabaho dahilan upang ilang buwan siyang hindi makapasok sa trabaho. At yung permanent total naman ay disability na kung saan wala na siyang kakayahan o hindi na siya maaaring makabalik pa sa trabaho nang dahil sa aksidenteng natamo niya. Mars, meron bang nag-claim na sa inyo ng nagkaroon ng PPD or PTD? Ay, napakarami niyan, Mars, na nagki-claim or bumibisita sa ating opisina sa Employees Compensation Commission upang makakuha ng libreng mga serbisyo. So, pangalawa kong chismis, ito na. So, pwede na kayong hindi kumapit. Yun, hindi, joke lang. So, yung pangalawa ko namang chismis na may kabuluhan, meron pong kagabay program si ECC. So, kagabay, it means katulong at gabay para sa mga manggagawang Pilipino na naaksidente ng dahil sa trabaho. Yung kagabay program, no? Interesting topic, no? Di ba, partner? Yes, partner Eunice. Kaya naman tatanungin natin si Marsted, ano ba ang kagabay program? Further explain natin sa ating mga viewers. Okay, so ano nga ba ang kagabay program? Yung kagabay program, marami siyang serbisyo na pumapaloob doon. Una, nagbibigay kami ng libreng prosthesis, assistive devices, occupational therapy, also physical therapy. At yung ibang parte pa noon, nagbibigay din kami ng libreng skills training, entrepreneurial training. Pumapaloob din doon yung nagbibigay kami ng libreng livelihood or yung tinatawag naming starter kit and then complementary kit. Diba? Marami palang mga programa under the kagabay program. Yes, sobrang dami. Mars, paano maka-avail ng kagabay? Ano mga requirements ang kailangan nila ipasa? Okay, so balikan natin yung sinabi ko kanina. Dapat pumapaloob ka dun sa dalawang kategory. Either ikaw ay PTD or PPD. Pangalawa, magpunta ka lamang sa opisina ng ECC para ma-assess natin kung saang disability ka magfo-fall. So, meron tayong mga medical officers or licensed doctors dito sa ECC at sila yung mag-a-assess kung saan ka ba or ano yung mga maaaring serbisyo na ma-claim mo o ma-avail base doon sa disability na meron ka.
So, dapat ba approve yung kanyang easy claim sa SSS or GSIS? Of course, dapat meron siyang approved na claim or easy sickness or easy disability na manggagaling kay SSS kung ikaw ay nanggaling sa pribadong sektor or GSIS kung ikaw naman ay nanggaling sa pampublikong sektor. Eh, paano yun, Ma'am Joy? Di ba sinasabi natin sa SSS and GSIS muna sila mag-file para makapag-avail sila ng kagabay program. So, paano naman kapag self-employed member? Kasi di ba ang self-employed, voluntary sila nga nagbabayad na kanilang SSS, hindi sila mandatory member. So, paano po yun? As long as meron kang easy approved, ma'am, regardless kung ikaw ay self-employed or employed, basta meron kang easy voucher na kung tawagin namin na manggagaling sa SSS or GSIS, pasok ka sa kagabay program ni ECC. Okay, so tandaan nyo sa ating mga viewers, reminder lamang po, dapat may approve muna kayong easy claim sa SSS or sa GSIS before you can avail the kagabay program. Mars, nabanggit mo kanina na yung kagabay program, merong assisted devices, prosthesis, livelihood. So Mars, paano maka-avail ng livelihood training? Tsaka yung sinasabi nating starter kit at complementary kit. Okay. So, sa parteng yon, Mars, bago ka namin, in case merong mag-a-apply sa ating client para sa livelihood, kailangan dumaan muna siya sa entrepreneurship training na ibinibigay din ng libre ni ECC sa ating mga PWRD, so yung persons with work-related disability. Ayun kasi yung term na binibigay namin para sa mga kliyente ni ECC. So, again, bigyan namin ng emphasis, PWRD, persons with work-related disability. Okay, Ma'am Det. So, tanong ko lang, di ba, kapag meron silang permanent partial disability, tapos pupunta sila dito sa ECC to avail the livelihood program. Paano yan, Mars? Kasi wala pa silang sweldo, kasi nga, nagkaroon silang disability. May allowance bang binibigay sa ECC? Okay, so Mars Eunice, yung mga serbisyo na under ng kagabay natin na mayroong allowance, term kasi natin dito sa ECC ay TMA o yung Transportation and Meal Allowance. So, yung mga services under ni kagabay na merong TMA, una yung physical therapy or occupational therapy sa ating mga accredited or partner hospitals. And also, kung ikaw ay mag-under ng skills training, meron ka ding TMA. Ayun, hindi naman pala mahihirapan yung ating mga mag-a-avail ng ating livelihood training dahil may pa-allowance naman pala si ECC. Pero dun sa entrepreneurship training natin, walang allowance po dun. Okay. Lilitawin natin yan. Oo. Kailangan malinaw. Oo. Okay. So Mars, balik tayo dun sa livelihood training. Ano bang mga training ang pwede nilang makuha or pwede nilang i-avail? Pwede bang sila yung mamili ng training na gusto nilang kunin? Oo naman. Malaya ang ating mga PWRDs kung anong gusto nilang training na meron tayo. Pagdating sa skills training, ine-enroll natin sila sa mga ahensya or institusyon na pang-akademiko na nagbibigay ng libreng skills training at sinasagot natin ng tuition fee. Ayun nga, nabanggit ko kanina, meron pang TMA. Pero kapag ang PWRD natin, ang pinili naman niya ay entrepreneurship, hindi niya na maa-avail yung TMA under ng skills training. Bagkos, siya ay matututo ng paano ba magsimula ng negosyo. At mula doon, nagbibigay tayo ng starter kit. So, ano po ba yung starter kit? Yung starter kit ay panimulang negosyo, start-up livelihood kung tawagin, na nagkakahalaga ng 20,000. So Mars, pera ba yung binibigay na 20,000 or worth of goods po ba yun? Or... Okay, so thank you Mars Jai sa tanong mo na yan. Yung 20,000 po na yun ay worth of goods. Hindi po kami nagbibigay ng pera. So again, worth of goods po yung startup livelihood na makukuha po ng isang PWRD sa ECC. Okay, linawin natin yun mga ka-ECC. In-kind po ang 20,000 na starter kit natin, hindi po siya in cash. So, in-kind po siya ibibigay ng ating Employees Compensation Commission. Okay, Mars, tanong ko lang, ano ba talaga yung purpose ng kagabay program under the EC or ECC benefits and services natin? So, ang pinaka layunin ng kagabay program, Mars Eunice, and sa'yo rin, Mars Jai, ay maibalik ang ating mga PWRDs
sa lipunan na kung saan sila ay magiging produktibo muli mula doon sa naranasan nilang pagdarahop or aksidente na resulta ng kapansanan sa sitwasyon nila na meron ngayon. So, yun. So yun nga mga ka-ECC, ang dami pala talagang benefits and services na ino-offered ng ECC. At bukod sa Employees Compensation Program, meron pa tayong Kagabay Program. So sa mga aksidente or pagkakasakit na hindi maiiwasan sa loob ng opisina or sa labas ng opisina natin, at least alam natin na merong Kagabay Program para sa mga workers natin. At yan po ang makabuluhang chismis ngayong araw, no? So, nagpapasalamat po kami sa ating mga viewers at ito po talaga yung mga program namin dito sa ECC. So, marami pa yan tayong pag-uusapan sa mga susunod na episodes. Ako po si Eunice de Guzman. Ako naman po si Jai Canedo. At ako naman po si Grace Bernadetti. At ito ang ECC Podcast! Sagot ka ng ECC, wala kang pangamba. Sigurado ang proteksyon sa Employees Compensation Commission. Sagot ka ng ECC, ECC, ECC. Sagot ka ng ECC, wala nang pangamba. Sigurado ang proteksyon sa Employees Compensation Commission. Sagot ka ng Employees Compensation Commission.